So madalay mga kapatid, para mas tahimik ang buhay, simplify. Kung kayang-kaya natin yung maluho, yung malaki, yung grande, maingay, talagang kapansin-pansin without sacrificing our peace, then go ahead. Pero kung masyadong magiging magulo, halimbawa, gusto niyo magpakasal, ang sobrang grande, ang gulo-gulo naman dahil ang dami-dami niyong gagastusin, mangungutang pa kayo, simple na lang. Gusto niyo ng kasalan na mga garden wedding, ang mga panahon sa Pilipinas, hindi mo masabi. So para tahimik ang buhay mo, magplano ka na agad indoor. Kahit umulan, bumaha, tuloy ang kasal mo, hindi yung ang dami mong iisipin. Alam niyo yung stress ng mga gusto magpakasal outdoors? Pagka sinabi na ng Pag-asa na malami darating na bagyo, papray na ng papray, isang linggo pa lang bago ikasal. Lahat ng tao nagpagod ka papray para sa kanila. Ang arte-arte kasi gusto pa garden. Kaya tuloy nahihirapan ng maraming tao. Ngayon sa araw ng wedding, kung gabi man yung wedding, umuulan sa umaga, hirap na hirap ang loob. Pati yung mga waiter, hindi malaman ipapasok ba o ilalabas ang handaan. Ang gulo. Kaya sabi, simplify. You want peace? Simplify. Simpleng damit. Yung iba sobrang gago ng mga damit, 5 yarda ang belo ng bride. Hindi na tuloy makalaka dahil sumabit na sa lahat ng silya, sumabit na sa carpet, nakaladkad na niya yung buong mundo. So ang hirap kasi masyadong maraming kaartehan. Kaya sabi dito, simplify. Better a simple meal rather than a feast. Magkakaroon lang pala ng hatred. Kayo na ang bahala mag-translate sa buhay niyo mga kapatid kung ano yung simple at alin yung magarbo. At alam nyo, nakakapagpagulo. Kahit sa andaan kuminsan, when you want a perfect na hain in more opulent homes, makikita mo kung paano nai-stress yung lady of the house na nakaupo with the guest kung yung mga katulong hindi marunong mag-serve. O nagkakamali, anong kutsara ang inilagay dito, anong tinidor, saan inilagay si baso, nandidila talaga yung donya at kung pwede lang niyang kainin ng palihim yung katulong niya kasi yung reputasyon niya ang nakataya. So relax, gawin mo na lamang na hindi na sit down dinner, gawin mong buffet. Di ang simple-simple, hindi ka pa sobrang napagod. At kung wala ng pagkain, wala na, di titigil na tayong kumain. Hindi yung sobra mong gusto magpa-impress, sobra mong gustong malaki yung statement, ang laki tuloy ng nakataya. At pag malaki yung nakataya, malaki yung pwedeng matalo. At pag malaki yung pwedeng matalo, stressed ka sa buhay. It's better to simplify. When people try to be more beautiful than they really are, when people try to stand taller than what they really are, they have to work hard so much at hiding the truth. Hindi tuloy sila nakakapahinga. Mabuting simple, mas mabuti yung inaamin mo na lang yung totoo ka as much as possible. Siyempre, hindi ka naman pwedeng 100% na totoo. Diba? Meron ka namang ini-improve, which is normal. But alam mo dapat kung ano yung sobra na to, mapapagod na ako, this is no longer good for me and for everybody else around me. Simplify and your life will be much more peaceful. Proverbs 21:9. It is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Siyempre, point of view yan ng husband. Dapat din pwede rin sabihin, than to live inside with a nagging husband, kung husband mo naman yung nagger. Alam naman natin na sa Middle East, ang mga bubong ay pwedeng tirhan kasi flat. Pag naglagay ka ng kaprasong bubong uli doon sa ibabaw ng bubong na yun, kaprasong dingding, yun na yung upper room. So it is possible. But what Proverbs is saying is, mas masarap yung tahimik kahit nag-iisa ka na lang, malayo ka na lang sa mahal mo sa buhay. Kung nagger naman ang lagi ang pinagkagawa, kailangan tahimik ang buhay. Isang lesson dito mga kapatid, you want a peaceful life, don't nag. Mas marami naman talagang wives na guilty nito, pero hindi ito exclusive to women. May mga men, sila yung nagger. Don't insist on your own way. Bakit ba may nagnanag? Because somebody insists on your own way. Gusto ni Mrs. Pisang-pisa ang toothpaste. Yung walang natitira, hindi uka-uka, tuwid na tuwid. Gusto mo pala, di ikaw ang gumawa. What you want for yourself. Yung husband mo, gusto niya uka-uka, tabi-tabingi. Pareho lang naman kayo ng right bilang mag-asawa. Why impose on him na lagi niyang gandahan yung pisa ng toothpaste? Diba? O gusto mo bumili kang dalawa, isa sa'yo, isa sa kanya. Tahimik ang buhay. But why impose your values on somebody else? Because you think you're better? Because you think you're superior?
Kaya nagkakagulo mag-asawa. Because you impose. Gusto nung isa ang lamig-lamig ng aircon, gusto nung isa mainit, maghiwalay kayo ng kwarto. O wag na, wala na lang aircon para walang gulo. Yung gusto, yung isa ayos na ayos yung sa pinangkama, yung isa naman pagka sumakay sa kama, nagulo na lahat. Maghiwalay kayo ng kama. Ngayon ayaw mo maghiwalay, tiisin mong magulo. Gusto mo pala mag-ayos ka, pero kung ayaw niya mag-ayos, don't impose. When somebody imposes, that's when stress becomes unbearable. Siyempre naman, yun namang mga asawa, lalo kasambahay, kung pwede kang makisama dun sa mahal mo sa buhay para siya sumaya, di gawin mo rin. Pero ang totoong may problema nun, hindi yung ayaw pumisa ng toothpaste ng maganda, yung nagpipilit na laging gandahan yun. Yun ang mas may problem. Dahil hindi naman iniinsist sa'yo ng asawa mong guluhan mo ang pagpisa. Siya, pumipisa lang, ganun lang. Pero hindi niya ini-impose yung taste niya. Pero yung ini-impose mo sa kanya yung taste mo. Because pastor, hindi po ba mas maayos naman talaga yun? Oo nga, pero hindi. Sa 20 taon ba, nakasasabi mo sa kanya na natutunan na niyang pisain ng tama? Di ba ang dami niyo na naging gulo dahil lang dyan? Tanggapin mo na lang. O magpalit ka ng asawa. Hindi mo naman magagawa, bubili ka na lang ng extra toothpaste. O ayaw mo naman, pagtsaga mo tabi-tabingi. Alam niyo ibig sabihin, may mga babae kasi ang gusto, pag pinisa mo yung toothpaste, lahat na doon sa dulo, yung malapit sa labasan lahat, at pantay dapat. At araw-araw yan ang problem. No? So, tanggapin mo na lang kung yung asawa mo pag naliligo, tumatalsik-talsik dyan, nagiging parang kanal yung bahay nyo. Kasi man mag-away kayo, punasan mo na lang. O magdalawa kayo ng banyo, kung meron kayong budget. Pero hindi pwedeng i-insist mo sa kapwa mo kung gusto mo, kahit asawa mo siya. We were created as individuals with individuation. Don't nag, don't insist on your own way. What you want for yourself. What you want done, do yourself. Hayaan mo yung isang tao kung ganun ang kanyang ugali. Pero siyempre, kung kakausapin naman ito yung kabila, pagbigyan mo naman yung misis mo kung magagawa mo. Pero alam niya yung likas eh. Can a leopard change its spots? Sabi nga nila, you cannot teach an old dog new tricks. I have seen couples na talaga yung pagpisalang na ganyan, yung paglagay ng maruming damit sa ropero, yung pagsasampay ng basang bimpo sa tuwalya sa kanilang banyo, taon na nilang pinag-aawayan. Hindi na matahimik na malaman mong, oo nga, no, ba't na pinag-aawayan ito? Tatahimik na ko lang ng buhay ko, hayaan mo siya yung gusto niya. Kasi paggalang din sa kapwa yon, yung hindi mo ini-insist ang gusto mo. Meron naman mga asawang hindi marunong mag-spell, kinokorek ng asawa over dinner table. No? Yung pronunciation, ikinokorek. Para lang ipakita sa ibang, actually, marunong ko mag-pronounce, yung asawa ko lang hindi marunong. So, ikokorek ko in public. Pagpapasikat yun yabang. At the expense of the one who loves you and at the expense of the one you love. So, dapat mga kapatid, if you're above 25, especially above 35, alam mo na yung mga ways na troublesome. At alam nyo na yung ways na peaceful. Go for peace. Most of our troubles are self-manufactured. Ngayon, kung ikaw naman yung asawang ninanag, don't invite nagging para din tahimik. Do your part. Do your duty. Do what you must. Kung pwede mong pagbigyan, para tahimik kayo, di pagbigyan mo. Move on time. Yun naman mga ninanag kasi, kung anak yung ninanag, hindi pa kasi sumusunod agad. Kung sumusunod ka na ba naman agad, di tapos na rin yung nagging. Many people nag because they don't get the results that they want. So you want them to stop nagging, give them what they want. They'll stop. Now, if you want naman to stop this trouble in your life, change your standards so you don't have to nag. Both parties have to do something to have peace. Especially in a home, it takes at least 2 people to make trouble. At kung ikaw yung laging ninanag, do things well. Lalo yung mga anak, may karapatan naman ng mga magulang yung inag kayo because ninuhubog kayo sa tamang ugali. Tsaka siyempre sila yung may authority sa bahay So, kailangan ka mag-conform sa ganong authority. But family members, stay away from vexations. Kung ikaw yung may tendency to nag, check yourself and nag less. Change your standards. Value peace in the home more than your sense of orderliness or your sense of what should be. Ngayon, kung ikaw naman lagi yung ninanag, pagbigyan mo yun ng nanag para tumigil na rin siya habang kaya mo. Kung ikaw yung lagi nalang pinapaalalahanan, tandaan mo na para hindi ka napapaalalahanan. Mahalaga tahimik.
Do not allow yourselves to be vexed. Sabi nga close the door that brings in the draft. Isang Arabic saying. Kung ano yung laging nagiging dahilan ng pag-aaway, solve nyo yon para matahimik na yon at matapos na once for all. Kasi alam nyo yung may trouble, lalo sa sambahayan, para ka naglalakad, nakasapatos ka na may bato sa loob. Masakit, mahirap. Why live with it when you can live without it comfortably? But it's only a matter of deciding that, yes, I'm going to value peace. More than the standards that I like, and probably more than my personal inclination, mas mahalaga that there's a climate of peace. If you have to choose, settle for physical rather than spiritual or emotional discomfort. Meron kang benefit. It will give you more money. It will make your life more comfortable. It will give you more things. Pero alam mo, dadalahin ang konsyensya mo, mapapagkapag ka, mahihirapan ang loob mo, mas pahalagahan mo, kapatid, yung kalooban mo. Nothing outside the body can compensate for something that is sick inside it. Lalo kung espiritu o puso. So magbigay na, maglingkod, para ka nalang matahimik. O ipagpilitan ko na ayaw ko magbigay sa kanya. Another way, of course, to peace is to do your duty. Katulad nga nun, yung soldier, bubuhat ka niya ng 1 pack for 1 mile, it's your duty, do it. Tulad din ng mga husband, hindi naman natin gustong konsintihin yung mga husband na ayaw ayusin yung paggamit nila ng mga banyo, pero duty nyo rin to please your wife. The Bible tells the husbands, please your wife. At hindi mo naman ikamamatay na ayusin yung pagpisa ng toothpaste, huwag mong basahin yung sahig na yan sa duty ng isang anak, o magulang, o manugang, mano namang lumampas ka. Kung nakapag-please ka, tumahimik ang buhay, na mahal ka, kung lumaon, siya din lalampas sa dapat lang at magiging mas mabuti rin sa'yo. In other words, magpauso ka ng kabutihan. Kaya sinasabi na, if somebody forces you to walk 1 mile, walk 2 miles. No? Sabi pa nga ni Lord, sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan, ikaliligaya pa niya, gusto mo pa. Of course, it's a figure of speech. Isang pagmamalabis. Pero ibig sabihin lang, huwag ka masyadong matuos. Huwag laging compute ka ng compute, ay lugi na ako, lampas na. Kung kaya mo pa magbigay, ikaw pa yung magbigay para magpauso tayo ng climate of peace. No? Habang kaya. Because peace has a price. Trouble has a price. Pareho lang tayo magbabayad, doon na lang sa peace. Vexation is a very costly price. Yung hindi ka matahimik, no? Gulong-gulo ka, mahal din yun. So, kung minsan binabayaran na lang natin, binibili na lang natin yung katahimikan natin para rin sa ikabubuti ng ating kalusugan. And then give. Because to give is also a form of yielding. Especially when resistance or refusal would mean vexation. Siyempre, titimplahin nyo kung ano yung ibibigay, up to how much. Lagi mo kasing tinitimpla. Will not giving cause me so much in terms of peace? Will giving give me my peace? Kayo ang magtimpla nun. Siyempre, ang ending dapat panalo. In the sense na tahimik ang inyong buhay. Learn from the bamboo. Bihirang kawayan ang nababali pagka merong bagyo kasi nagbibigay. Pag malakas yung hangin, yumuyuko lang siya. Yung mga punong matitigas, yan ang mga nababali kasi lumalaban sa hangin. There is wisdom in yielding. Galit na galit yung mahal nyo sa buhay, yield. Kahit hindi kayo sang-ayon. Bukas, pag malamig na yung ulo niya, tsaka naman kayo magsalita. Huwag nyong labanan yung hangin na malakas kasi baka lang kayong mabali. Kailangan marunong ka magparaya. Isa pa sinasabi sa 1 Timothy 6:6-7 para tayo payapa. And religion does make your life rich by making you content with what you have. We didn't bring anything into this world and we won't take anything with us when we leave. At totoo nga naman, wala kang dala sa mundo, wala ka ring dadalhin pag alis mo rito. So kailangan daw ang tao merong contentment. Learn contentment. Have what you like if you can have it. But if you cannot have what you like, learn to like what you have. Then tatahimik ang iyong buhay. At kailangan ng tao kontento. Mataas ang pangarap mo, pero kung sa kadinala ng kakayahan mo,
magsaya ka na doon. Mangarap ka uli, reach out further, pero kung saka lang dinala ng araw na biyahe mo, doon ka lang nakarating, learn to be happy with it. Because you will always, if you will always desire for what you do not have, if you will always complain for the things that are not within your reach, you will only be miserable. Hindi lang nadadaan sa pagkain, sa clothing ang buhay, marami pang iba. Sabi sa Luke 12:13, life is more than food or clothing. Siyempre, metaphor yan, isang talinghaga, yung food and clothing for all the material things that we desire. Sabi, well, okay, plant, so you harvest, reach out, far, wide, pero kung doon ka nalang dinala ng buhay, sa kabila ng pagsisikap mo, mahalin mo kung anong binigay sa'yo ng Panginoon, appreciatein mo kung anong kalagayan mo ngayon. Huwag kang laging magsikap, magpayaman, magpasikat, maging makapangyarihan. Kasi yung pagyaman, pagsikat, pagiging makapangyarihan, hindi yan garantiya na lagi kang mas sasaya kung mas sikat o mas mayaman o mas makapangyarihan. Ang problema ko minsan sa yaman, kailangan mo uli ng napakaraming yaman to maintain it. Ang problema sa kapangyarihang natikman, kailangan mo ng mas marami pang kapangyarihan to maintain it because somebody else likes it. And in getting it or keeping it, a lot of trouble can come into your life. 1 Timothy 6:8-10. So we should be satisfied just to have food and clothes. People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they had given up their faith and cost themselves a lot of pain. Sabi, kailangan maging satisfied ka with simple things. Yung sinasabi namang food and clothes, talinghaga sa simple. Hindi sinasabing magpakasimple ka na lang all your life, pero kung yan na lang talaga ang narating mo na hindi mo sinacrifice ang pagiging mabuting tao, ang pagiging anak mo ng Diyos, well, learn to be happy with it. Sabi, yung sobrang pagnanasa na yumaman o magkaroon ng sobrang higit-higit sa kailangan naman nila, naububulid lang sila sa napakaraming mga gulo. Natatrap sila ng kanilang mga kung ano-anong pinagkakagawa para lang makuha nila ang kanilang mga gusto. The trouble with having a lot of wealth is that everybody else wants it, so you have to keep fighting them to keep it. The same with power, the same with fame. Same with beauty. Pag binayayaan ka ng Lord ng kagandahan, masatisfy ka, at kung na-maintain mo yan sa parang hindi naman nasisira ang kalusugan mo, buhay mo, budget mo, well, do it. Pero kung nasisira na yun, hayaan mo nang tumanda ka. Diba? Kesa naman sa umabot na yung pusod mo sa pisngi mo, akala ng mga tao, dimple. Eh, yung pala talaga namang sobrang operasyon na pinagkakagawa mo, eh, tanggapin mo na umiidad ka. Tahimik naman yung buhay mo, kasi hindi yung natatakot ka, baka kung ano yung pinaglalagay mo sa katawan mo, tapos ngayon, tumatablingi na siya, nagkakaliko-liko na siya. Yung mga tattoo mong kilay nagiging berde na, yung mga inimplant na sa'yo umiimpes, lumalakad na yung mga kung ano-anong bahagi ng anatomy mo, di ba magbubuluhan ka nun? So kung konting ayos, may effect, pero dapat alam mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng gulo at huwag mo na lamang pagsikapan yun. Opt for peace more than for beauty. No? Kasi yung nagpapaganda pa ng sobrang maraming repair ginagawa, napagtatawa ng patuloy pagka nagkakamali-mali na yung nangyayari sa mukha niya. Alam niyo naman, nagtatawa naman, mga inggit kasi yun eh. Kaya lagi natin pinagtatawanan yung mga nagkatabi-tabingi, tumabingi. Inggit ka lang kasi di mo na-afford. No? So, all form of criticism comes from envy. Dahil kung talaga maka-Diyos ka, may tumatabingi yung mukha, maaawa ka dapat. Pero ba't mo pinagtatawanan? Inggit ka siguro. Kung hindi man ngayon, noon. Kaya tuwang-tuwa ka ngayon na mas maganda ka pa. So, buti pa ako. Di ba ganun yun? Buti pa ako, hindi tumabingi yung mukha ko. So, analyze din natin sarili natin, baka meron tayong envy. Pero mahalaga mga kapatid, to be satisfied. Di ba? Kung 45 na yung bust line nyo, tama na. Anong gusto nyo? 90? Yung iba talagang wala na, nasusubsub na halos, ayaw pang tumigil. No? Hindi natitigil kung ano pinagkagagawa sa katawan, hindi lang sa physical repair. Yung sobrang honor na, gusto pa, nagngangangalngal dahil 99 yung grade. Ano ka ba?
99 na nga, yung kasunod mo 88 pa lang, tapos ang lungkot mo pa. Dapat matuto na tayong sumaya. Kung yun na yung best natin. Ito na yung buhay na naibigay sa inyo ng asawa nyo. Dati, ikaw ay isang may bahay na walang bahay. No? So, hindi ka na nagkabahay kahit kailan. May asawa ka naman, di sumaya ka na. Kasi may bahay na wala naman siyang katabi, wala naman siyang kapiling sa buhay. Yun ibig sabihin, count your blessings. You are not better than the other person. But what's important is for you to count your blessings. Siyempre, kung marami kang anak, laging halos wala kang pera, ang dami mong binabayaran, matrikula, gastos, pero dumadami naman yung tao na nakapaligid sa'yo, tumatanda ka, meron kang mga kasama sa buhay, kakaapo ka, kanya-kanyang blessing yan, kanya-kanyang bilang, kanya-kanyang pagsisikap na maging kontento sa buhay. It's very important to be happy. Hindi ka masyadong matangkad, huwag ka nang malungkot, at least hindi ka tatamaan ng kidlat. Kasi yung matataas ang tinatamaan ng kidlat, di ba? Lagi mo, merong blessing ang buhay ko, I will be happy with it. I will celebrate what God gives me. Hindi naman ibig sabihin ng kontento, wala ka ng pangarap at wala ka ng pagsisikap at ambisyon. Yes, dapat mag-ambisyon, mangarap, pero hanggang doon talaga ang narating ng kaya mo, accept it, and then celebrate it. If more means more trouble, more stress, more pain, what's the point? Sobrang lumaki nga ang kita nyo mag-asawa, pero wala na kayo forever. Hindi ba kayo pwedeng mabuhay ng konti lang, pero masaya naman kayo? Pinipili. Hindi lang pera ang mahalaga. Merong mga mag-asawang hindi na nagkasama kahit kailan dahil puro laging palaki ng palaki ang babayaran, kukuha ng uhulugan, babayaran, hanggang namatay na yung isa, o kung ano na yung nangyari, hindi na kayo nagkasama. What's the point? Hindi ko naman sinasabi, okay, maghiwalay para maghanap buhay, pero hanggang kailan? When do you stop? When is enough? Enough. Pare-pareho lang tayo na hindi natin alam kung gaano tagal-tagal tayo mabubuhay. At kung naging maingat tayo, malusog at pinalad, pare-pareho siguro lang na ang buhay aabot hanggang 90, 100, kung sobrang mahaba, 110, pero wala namang mabubuhay ng 1,000, 2,000 years, pare-pareho lang. In other words, what am I trying to say? No? Why bother to have more property than others when pare-pareho din naman kayong mamamatay? Why bother to be more beautiful than the other person na pareho lang naman kayo na hinihintay ng kabaong? Hindi masama kung madaling mangyari sa buhay mo yung mga yon. Pero kung sobra ang ibinabayad mo in terms of internal trouble, huwag na lang. Live your life. Kasi kung nabuhay ka ng 70, 80 years, pero ang laking percentage yun, lagi kang nagkukumahog, lagi kang nai-stress, lagi kang naghahabol, lagi kang nagkukompete, tapos yung isa, tahimik lang yung buhay niya, kumikita ka halimbawa ng times 100 ng income niya, pero mas marami siyang katahimikan, mas marami siyang tawa sa buhay, mas marami siyang oras sa maglibang, magsaya kasama ng mga kamag-anak niya, mas marami nga yung pera mo, pero pareho rin naman kayong tig sa 70, 80 years lang eh. Pero ang totoo nun, mas nag-enjoy siya. It doesn't follow that when you're poorer, you enjoy more. What I'm trying to say is, if by trying to get more and more, by enjoying what all you already have instead of ignoring it and trying to have more and more and more. And when you get more, you have no time to enjoy it because you have to work so hard just to maintain it. And then you do the most good
because that's what God wants. The best way to enjoy life and have peace is to please God. And God is pleased when we do the most good. So you minimize pain, you maximize pleasure, you do the most good, and then die. Meet your Maker. Whether you like it or not, you're going there. Pero ang itatanong mo, pag nilingon mo yung buhay mo, was it pleasant? Was it nice? Or was it full of strife? Baka sa sarili mong libing, hindi mo lang makipaglibing ang kapatid mo dahil inagawan mo siya ng mana. Is it worth it? Mas humaba pa talaga yung buhay mo kaysa sa kanya? Mas sumarap ba talaga ang pagkain mo? Pwedeng sumarap, pero mas may gana ka ba kaysa sa kanya? Pwedeng nakabili ka ng mas magandang bahay, magandang kwarto at kama, pero mas mahimbing ka nga ba talagang matulog dahil lang nagkaroon ka nun? Pero kung binabagabag ka pa ng budhi mo, wala ka pa naging mga kaibigan, nakagaling mo pa yung dati mo mga kaibigan, is it worth it? You should know when to stop. Kumisan, meron sa ating pinagpapala ng Panginoon, kumikita tayo ng malaki, everything's going well, healthy tayo, pero ayaw nating tumigil, nagiging sakim tayo. Pag naging sakim ka na, gusto mo na lang more and more and more, itatanong mo na sa sarili mo, is the enjoyment directly proportionate to the increase in what I have? Kasi may diminishing returns din yan. Tuyin mo na siya. It's important to teach yourself to love what you do. Yan ang ituturo sa atin ni Solomon eh. Ganyan, find pleasure in what you do. Huwag yung ay Lunes na naman, ay umaga na naman. Ano, mas gusto mo namatay ka na kagabi para wala ng umaga? Huwag yung mapilit sasasawin, ay umaga na naman, laging, wow Lord, thank you, may umaga na naman. I have another day to eat, to drink, to enjoy life, to make money, or to do something nice. It's always a privilege. Lahat ng hindi pwedeng iwasan, dapat enjoyin. Kasi hindi mo lang pwedeng iwasan, enjoyin mo na. Yan ang sign ng intelligence, if it's not a sign of spirituality. But in any case, brothers and sisters, always prioritize your inner peace. Lagi niyong itanong, ano ang effect nito sa inner peace ko? O mga dalaga na mahilig magpakasal sa garden. Alam niyo kung bakit nakakainitan pa yung garden wedding na yan? Kasi ako yung nagkakasal. Nakaka-stress. No? Ako minsan ang lakas-lakas ng hangin, parang layag na binta na yung belo ng babae. Daling kaya ng hangin tong babaeng ito nang malaman niyang hindi tamang dito siya nagpakasal sa ibabaw ng bundok. No? So, sabihin mo, okay, gusto namin ng ganitong wedding, pero may kakaroon ba ako ng inner peace? Na lagi ako nag-iisip, paano kaya yung weather, we cannot control it. O, ibaba mo na lang, maglagay ka na lang ng mga plastic na halaman dyan sa loob, at kung manuwari hardin, lagyan mo ng mga tuko kung gusto mo, para hardin na hardin ang effect, hindi ka pahihikain. No? So, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Will it give me inner peace? Ayaw ng anak mo ng isang kurso, ipinagpipilitan mo, will it give your anak inner peace? Will it give you inner peace? Anong gusto mo lang? Gusto mo lang magkaroon talaga ng anak na engineer o dentista kahit hindi kayo peaceful? Ayaw ng asawa mo na ganito ang gawin mo sa bahay ninyo, pero gusto mo, ang tanong is, will it give me inner peace? I want to arrange the furniture, pero walang budget. Will it give you inner peace? Will it give the other members of your family inner peace? Bihira kasi natin mga kapatid, din nilalagay sa equation yung peace. Okay, nagagalit ako sa kanya, gusto ko siyang kausapin. Will it lead to peace? Will your method bring about peace? Okay, naihinga mo yung gusto mong sabihin, sumaya ka, namura mo yung gusto mong murahin, napagalitan mo yung gusto mong pagalitan, but did it bring peace? If it didn't, it's not worth it. Because we, the children of God, are to be called peacemakers. Hindi lang tayo nagbubuhay para pagbigyan yung katinang bibig natin, na yung gusto natin pawalang salita, kahit maanghang yun, o mahapdi, o masakit, o matalim, papawalan mo. Ang tanong, will I be called a child of peace? A peacemaker? After I have done this, always have peace. And make it your ministry to give peace. Not always to give a lesson, to give a lecture. Give peace. Pag kayo
nagbibigay ng kapayapaan sa inyong kapwa, hindi nyo sila kailangan itali sa inyong paligid. Sila na mismo ang magbo-volunteer na susunod-sunod sa inyo, sasama sa inyo, kasi peace ang napapala niya. Pero pag laging gulo ng isip, bagabag, lalayo sa inyo. Gusto nyo ba yun? Bakit ang daming magagandang babae o magagandang lalaki nilalayuan ng asawa? Kasi hindi peaceful ang buhay nila. Merong dating babaeng mahal na mahal si lalaki, pero after 20 years, ayaw na niya, sinusumpa niya, hindi ko na kaya. Sabihin niya, ano hindi niya kaya? Yung gulo ng loob. Huwag na, di bali na, kung guwapo ka, di bali na may pera ka, ayoko na. Kasi ang mahalaga talaga, peace eh. So give peace. Allow others to be peaceful. Hindi ko mo lamang ikaluluwag ng loob mo, kung bakit kami nasuot sa magulong spiritual life. Pakita nyo sa amin ang mga pagkakamali namin para maituwid, Panginoon. Pakita nyo rin yung pagiging naming selfish when we insist on our own ways. When our peace means trouble for other people. Teach us, Lord, to balance, na may bigayan, na marunong din kami magparaya para kumisa naman, sila naman yung payapa. Kahit kami ang magbigay. Sa lahat ng